Samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. O Diyos, aming banal na dakilat, mga pangyarihan sa lahat, muli sa iyong banal na trono ng awat at gandahan mo, ay patuloy po kami nagpupuri, patuloy po kami luluwalhatiin ang dakila mong pangalan. Sapagkat ikaw lamang po ang luluwalhatiin, ikaw lamang po ang dapat kasambahin at papurihan. Patuloy ikaw ba ng Espiritu na kayo po ang siyang mamuna, kayo po ang siyang magpahayag, at magpaliwanag at pumuno at pagpala ng aming mga kaluluwa positibo na iyong mga salita. At habang kami po ay nakikinig, ang dalangin namin ay patuloy kang papurihan, patuloy kang iwalatiin, at patuloy kang sambahin sa Espiritu at sa Ama't. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ko, aming Panginoon Jesus. Amen. So, pinagpala po tayo sa mga ganito. We are always be blessed. At isang magandang biyaya ng Panginoon Diyos ang mauunawain natin sa umaga po ito. At sa mga pangyayari po, ay halos parang, kumbaga sa meter, no? taas ba yung metro natin. Yung paligid natin yung nangyayari sa ating paligid. Ganun po man po ay unawain natin na mayroong po tinatawag na timetable ang Panginoon Diyos. Ano ba yung timetable? Mayroong sariling schedule ng Lord. Ano mang gawin ng tao, ano mang gawin ng Diablo mismo, ay hindi siya uubra, hindi niya pwedeng wasaki, sirain, i-delay. Kahit na saglit, ang itinalagang panahon ng Panginoon Diyos. Meron na siyang set time. Okay? Meron na siyang set time set na itinalaga na ng Panginoon sa bawat araw. Kung nasusundan po ninyo ang ating pag-aaral sa aklat ng Revelation, sa pahayag, ay makita po natin na lahat nasa takdang panahon. And in fact, sa ating pag-aaral ng ating ng salita ng Panginoon Diyos, alam natin na ang Diyos ay hindi sa kanyang time set, ay hindi siya nauna at hindi rin siya nahuli. Eksakto siya sa lahat ng oras. Ang provision niya, ang pag-iingat niya, ang salvation niya, lahat ng bagay ay naaayon doon sa kanya itinalaga na panahon sa bawat isa. In fact, sa aklat po ng Ecclesiastes, kung inyo pong maalala o nabasa, lalo po sa chapter 3, ng Ecclesiastes, sabi, there is a time for everything. Nag-set na ang time, ang Lord ng time for everything. Pati yung edad ng bawat tao. Sa lumang tipan, alam natin sa aklat ng Genesis, ang mga tao, sa panahon pa na Adan at ang mga naunang mga tao ay umaabot ng 900 plus pinakamatandang na buhay sa ibabaw ng mundo. 969. Almost 1,000 taon. And yet, pagdating sa aklat ng mga awit ay itinalaga niya, mga nauna pa ay merong itinalagay niya 120. At pagkatapos, pagdating sa aklat ng awit ay 70 hanggang 80 at hanggang ngayon. So, yun yung standard age. At ganun nga talaga. At kung lumalagpas ka doon sa itinakda ng Panginoon Diyos, dahil yun ay biyaya ng Panginoon Diyos sa bawat tao. Nasa average 70 hanggang 80 na edad na kinabubuhay ng tao. At tanong natin, bakit ginawa ng Panginoon Diyos yun? In fact, lahat ng ginagawa ng Panginoon, pakatandaan natin, ito ay pabor para sa atin. Ginagawa yan para sa atin. Okay? Unuhay mo nga, kung ikaw man ay mabuhay ng mga daan-daan taon, 100 of years, tapos puro naman miserable buhay mo, okay, mula ngayon sa edad natin ngayon, hanggang sa susunod ilang daan, hindi na libo, ilang daan taon. Kahit na mabuhay ka na 500 years, ngayon wala pa tayong 100. Pero ganito na itsura natin. Ganito na panahon natin. Makakatagal ka pa kaya? Hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa'yo. So, ang pangit ang pamumuhay na wala kang kalaya, hindi katulad, siyempre tayo, mag-reminisce tayo. Iisipin natin yung mga nakarang. Titignan mo yung mga litrato mo, meron pa yung video. Makikita mo na dati, ano yung mga nangyari sa iyo. Ang sarap-sarap ang buhay. Pwede ka mamasyal, pwede ka pumunta kahit saan. Diba?
kahit ilog, pwede mong inumin ng tubig. Ngayon, kahit gripo, hindi mo pwedeng diretso yung inumin, delikado ka. So, ganong klase ba na napakasarap ng buhay, lalo yung nag-iisip ng mga nasa 70s, 60s, 70s, 80s, 90s, naglalaro ng piko, butas text, kadang-kadang, lahat, hindi naranasan ng mga bata yan. Pero noon, sarap kahit gabi na, sarap maglaro sa kalsada. Wala masyadong sasakyan, di ka alam mo yung buhay, talagang manghihinayang ka. Masarap ang buhay. Kaya nga, sa nalalagay natin oras, at alam natin bilang mga anak ng Diyos, masakit ba sabihin, pero masama pa rin ng masama at hindi pa rin bubuti ang takbo na sa libutan. Kaya na binigyan tayo ng gabay ng Panginoon Diyos, hindi walang iba kundi ang salita niya. Ang Biblia, ang gabay ng Panginoon Diyos, at mayroong set time sa bawat isa. Ang lahat ng mga nararanasan natin ngayon ay mayroong katapusan. Yun ang ilagay natin. At ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng katotohanan. Walang kasinungalingan sa salita ng Diyos at yun yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Okay po? So, handa natin mga sarili sapagkat ang biyaya ng Panginoon Diyos ay makikita natin at luluwalhatiin natin ang salita ng Panginoon Diyos. Okay, ganahan na po natin ang binigay po sa atin ng Panginoon Diyos sa araw na ito. Walang iba kundi pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Let us encourage one another, sabi ng Panginoon Diyos, as the days getting near sa kanyang katapusan. Alam niyo, namamanghadi po ako dun sa naalala ko na bakit ko sa inyo kanina, yung pag-aaral natin sa Revelation, kahit po ako, namamanghad dahil yung ibang mga bagay doon ay doon ko lang din po naunawaan. Alam ko, ilang beses ko na naituro, pero sa pagsisiris natin, sa ating midweek prayer, ay doon ko nakita yung ibang detalye na ginagawa ng Panginoon Diyos. At taliwas nga ito sa ginagawa, tinuro sa atin ng ilan, o tinuturo ng ilan noon, na kapag binabasa mo ang aklat ng Revelation, nakakatakot talaga. Pag binabasa mo as is. Pero hindi yun ang intention ng Panginoon Diyos. Hindi yun ang kadahilan ng katarasyon niya at ang motibo niya. Kaya naisulat ang aklat ng Revelation sa Biblia. Hindi tayo pwedeng pumili sapagkat ang Biblia ay sinulat ng Panginoon Diyos para sa kalahatan. At ito ay para sa ating gabay. So, pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon Diyos. At pag-aralan natin yung patungkol doon sa katotohanan. Nothing but the truth. At kukunin natin ito. Side by side natin pag-aralan ang aklat din po ng pahayag ng Revelation. Pero hindi ko natin po tatalakayin ito doon. Sa 2 Thessalonians chapter 2, mula verse 1 hanggang 17. Actually, buong chapter 2 yan. So, hindi na natin po ito babasahin. Hindi na natin ito ilalagay dito. Pero babasahin po natin ang aklat ng ikalawang Thessalonica. Mayroon po kayong Biblia. 2 Thessalonians chapter 2. Sabi ko po muna sa inyo sa aklat ng sa version ng New King James. Verse 1, Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together with Him, or to Him, we ask you not to be soon shaken in your mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Verse 3, Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits on God as God in the temple of God, showing himself that he is God. Verse 5, Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now, verse 6, you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work.
Only he who now is restrained will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Verse 9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders. Verse 10, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie. Verse 12, that they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Verse 13, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation, through sanctification by the Spirit and belief in the truth, to which He called you by our gospel, for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Verse 15, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle. Verse 16, now may our Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace. Verse 14, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Upang mas madali po nating maunawaan bilang mga Pilipino, basahin natin sa Tagalog sa magandang balita. Verse 1, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapamahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Verse 3, huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinagda sa kapahamakan. Verse 4, itataas niya kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Verse 5, hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Litaw ang suwain pagdating ng takdang panahon. Verse 7, ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang umahadlang sa kanya. Kung maalis na ang umahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoon Yesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya na ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan sa Satanas, gagawa siya ng lahat na uri na mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pagdaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw niyang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Verse 11, dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y manilang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Verse 12, sa gayon, mapupurihan, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na namin maniwala sa katotohanan. Verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Verse 16, aluin nawa kayo ng ating Panginoon Jesucristo mismo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin. At dahil sa kanyang kagandahang loob, ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa.
Verse 17, bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Purihin po ang Panginoon Diyos. Medyo mahaba po talaga ito. Pero binigyan nga po natin ng title. Hindi natin pwedeng basta putulin lamang. At gusto ko nabigay kaagad sa inyo yung isang mahalagang bagay patungkol sa katotohanan. Di ba sabi ng Panginoon, sabi din ng Biblia, katotohanan ang malalaman nito at katotohanan ang papalaya sa atin. So, walang iba. John 46, sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ang katotohanan ng daan. Halo-halo na. At siya na mga katotohanan. So, walang sinungaling at walang pandaraya mula sa Panginoon Diyos at mula sa kanyang tuntunan ng ating Panginoon Kristo. Lalo tigit sa kanyang mga salita. So, uunawain natin na ang aklat ng Thessalonica ay tinuturing na prophecy book. Okay? At tanda natin, the purpose of the Bible prophecy is not for us to make a calendar. Ano ibig sabihin not for us to make a calendar? Kasi maraming tao, kanya-kanyang hula, ganito darating ng Lord, ganito yan. Nagbibigay sila ng sarili nilang schedule. Nagbibigay ng sarili schedule at maraming mga lingkod, at maraming mga hindi na nag-aaral mabuti kung ano ang salita ng Diyos, na nagsasabi kung ano at kailan darating ang Panginoon mismo. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. So, sinasabi nila ganyan. So, ang daming mga, mali din yung, ito, andyan na, Kristo, bla, 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 bla. So, ang dulo tuloy ngayon sa tao at hanggang ngayon sa mga simbahan mismo ay takot. Takot. Which is hindi yun ang nais ng Panginoon Diyos sa mga tao. Kundi sabi nga ni Apostle Pablo, lahat na mababasa mo sa Bible, di ba? Have courage. Magpakatapat kayo, huwag kayong panghinaan ng loob. Ibig sabihin, huwag kayong natakot. In fact, mas lalo nang magiging excited ang bawat Kristiyano sa bawat araw na dumarating at dumilipas sapagkat alam natin, papalapit na papalapit ang salita, ang Panginoon Diyos at ang kanyang muling pagbabalik. So, unawain natin mabuti ang mga bagay nito. The purpose of Bible prophecy is not for us to make a calendar. Hindi tayo gagawa sa sarili natin schedule. Kalendaryo, ito, sa 2022, mauna pa dumating si Lord kesa yung eleksyon. At naalala nyo, bago mag-year 2000, ang dami na naman. Darating na, millennium na, year 2000 na. So, nagpanik buying ang mga tao noon, nasira ang mga computer, sabi na ko, ayan na, binabago na. Sabi ko, hindi rin. Ako wala pa akong masyadong alam noon. Bago lang din akong Kristyano. Pero sabi ko, hindi. Kaya lang nabago kasi yung setup ng computer nung panahon na yon ay hanggang 1900s lang. Kaya magbabalik yan sa 000. Ay, karon sabi ko, programming lang yan. Tama nga. Program lang. Program lang ulit. At yan, tuloy-tuloy ulit. So, ang dami. Kumita ang mga negosyante nun. Dahil nagpanik-buy yung mga tao. Ay, hindi pandemic, nagpanik-buy na naman ang mga tao. Ang dami sasabihin, darating ng Lord. Ano kung dumating? Dapat magsaya ka. Hindi dapat ikatakot na kahit na sino, lalo ng anak ng Diyos, ang pagbalik ng Panginoon Diyos. Okay? Dapat tayo magsaya. Dapat na tayo maging excited na hindi ka dapat matakot. Ang matatakot lang doon ay yung walang ugnayan kay Kristo. Matakot ka. Sapagkat maliwanag ang Biblia kung wala kang ugnayan sa Panginoon Diyos. Mabigat. Sa naglalagablag na kapakasupre, matindi. Pero alam niyo, di ba, napakabuti ng Panginoon Diyos. Napakabuti kasi nga, right? Angel, uutusan na niya yung angel, mag-preach ka, para meron tumanggap at parang grabe talaga ang biyaya ng Panginoon. Grabe ka ng putin.
it is not for us to make a calendar. Huwag kayong maniniwala. Huwag niyo susuportahan ang mga taong magsasabi, darating na sila sa Bento. Alam natin yan. Nung sinulat ng ikalawang Tesalonica, nang sinulat ni Apostol Pablo, ang kanyang mga epistles, sa mga sulat niya, hindi pa tayo tao. At issue na yun, yung muling pagbabalik, ang mga Kristiyano sa ikalawang Tesalonica, o sa mga Thessalonians, ay na Kristiyano, ay nababagabag dahil nga sa darating na raw si Kristo, etc. etc. Panahon pa nila, hindi pa tayo tao. Hindi pa tayo tao at malamang hindi pa napupuntahan ng mga dito. Hindi pa napapangalanan ng Pilipinas itong bansa natin. Mga Kristiyano na sila na nababagabag sa muling pagbabalik ng Panginoon Diyos. Kaya sinulatan ni Apostol Pablo ang mga Thessalonica at sinabi mga bagay na ito. Okay? So, sabi, huwag kayong yung unang-unang tignan niyo, verse 1, yung mga kapatid tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. At sa pagtitipon, yung rapture niya, pagtitipon sa ating nagpamakapili niya, nakikiusap kami na huwag agad magugulo ang inyong isipan. So, huwag magugulo, huwag natin hayaan na matotay utak natin sa mga bagay na hindi ko natin kontrolado yun eh. Dumating man siya o hindi, wala siyang pakialam. Ang maganda, dumating man o hindi, handa ka. Amen po? At hindi ka natataranta, hindi ka napapagabag. Ang problema ka. Mamang problema lang din tayo kung meron tayong mahal sa buhay na hindi pa natin napapahaginan. Yun ang problema. Sapagat alam natin na kahihinatan nila. So, the Bible prophecy is not to give us or to make us calendar, but to give us truth and build character. So, ang mga propesiya ng Biblia ay hindi para maggumawa tayo sa sarili nating kalendaryo, kung hindi ipakita sa atin ang katotohanan na lahat ng bagay ay mayroong katapusan. At mayroong magandang pangyayari, mayroong magandang iniluluto, inahanda ang Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Kasama kayo doon. John 14:6, sa bahay ng aking Ama. Kung nasundan ninyo yung series natin ng Thursday natin, naku, pati ako nag-bless talaga. Ang ganda ng kasanang mangyayari. Ang ganda ng pagtitipon ay napaka-glorious. So, it is not to make us calendar, but to give us truth and build character. Tanong, ang pag-uugali mo ba asal ay nababago? O lalo naman ba nagiging mapanghusga sa lipunan? Kami ligtas na kami, bahala kayo sa buhay nyo. Ano klase Kristiyano yun? Hindi ganun. O kaya naman, ito dapat darating ng Panginoon Diyos. Dapat, ang dami mong binibigay na dapat sa mga tao. Samantala nga sinasabi na ng Biblia, maganda lang kayo. Ano ba dapat mong gawin? By nature, madalas natin pinapag-aralan, First Corinthians 15 and 46. First the natural and then the spiritual. Madalas na nababanggit. Sa mga ikinakasal, ano ba ang ginagawa sa dati yung una, hindi ngayon? Ano ba ginagawa ng mga babaeng kinakasal? Anong klase yung paghahanda ang ginagawa? Yung dati, sa mga nauna noon, wala nang masyado ginagastos yung partes ng babae. Diba? Ihata mo ng sarili mo kasi consultate mo. Balipat ng lahat, lalaki gagawa. As far as the Bible, pinag-aralan natin yan yung Jewish custom sa kaya Christian tradition. Ihanda lang. Ang handa mo yung sarili mo.
At kung ano yung pagkatawag mo, doon ka na magpatuloy. At hayaan mo maratnang ka, kung buhay ka pa, maratnang ka ng Panginoon Diyos. Nagpapatuloy sa Kanya. Naglalago, lumalago at patuloy na gumagawa sa Kanyang pasan. Continuous ka na, hindi kayo idle. Hindi nga idle. Ako rin, the purpose of Bible prophecy is not for us to make calendar, but to give us hope. At ngayon, ito yung truth. Ito yung katotohanan na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos as far as the 2 Thessalonians, the book of 2 Thessalonians, or the epistle of 2 Thessalonians is concerned, binibigyan tayo ni Pablo ng mga katotohanan ito. At ito yung mag-build up sa atin, tutulong sa ating pag-uugali. Number 1, the rapture of the church. Tinalakay na mismo. Chapter 2, verse 1, at sa kalalaktuan ng 6 hanggang 7. Basahin natin sa verse na sabi niya, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag magugulo ang inyong isipan. Verse 6 hanggang 7, sabi doon, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang Suwail pagdating ng takdang panahon. Verse 7, ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat hindi naalis ang umahadlang sa kanya. Kung umalis na ang umahadlang, malalantad na ang Suwail. So, ang tinatalakay ni Apostol Pablo dito ay patungkol dun sa rapture. Walang word na rapture sa English na Bible. Walang salitang rapture na tinuturo o sinasabi na isulat sa Bible na English. Okay? Pero ito, ang translation ng mga Greek, patungkol sa tinatawag sa English na caught up. Caught up. Okay? Ito yung salitang rapture o kinuha, immediate, tinaas. So, base sa pag-aaral ng mga scholars, ay sinasabi yung rapture of the church ay yung pagkuha ng Panginoon Diyos sa iglesia. And never nyo ni-underestimate the importance of the church in the world. Meron kasing dalawang school. Meron dalawang bahagi patungkol sa binabanggit na yung humahadlang. Narinig ka rin na, no? Hindi pa naipapahayag yung Antikristo sapagkat may humahadlang. Okay, merong humahadlang. Anyway, so, uunawain muna natin na ang church, ang bride ni Jesus. Okay. Pangalawa, uunawain natin na bago dumating ang matinding kapighatian ng Great Tribulation, ay mayroong tinatawag na pag-alis o rapture. Marami dito, binibigay ko na lang po yung mas magandang stand natin. Kasi debatable yan sa ibang depende sa grupo. Marami nang debate. Kailan ba mangyayari ang rapture? Bago ng tribulation, during the tribulation, o pagkatapos ng tribulation. Yeah, meron ka tinatawag na pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. So, ito mangyayaring rapture. I don't know, pero hindi naman tayo ganun kalalim. Pero para sa atin, mas maganda simplihan natin. Maraming mga bagay, lahat yan may mga patutuo sila scriptural basis. But as far as most of the scholars na nagtuturo ng Biblia, mga nag-aapatig Bible students, most of them are must favor those tinatawag natin pre-tribulation. So, bago dumating, ang Antikristo ay aalisin niya muna. Kaya ito yung binabanggit sa 2 Thessalonians. So, sabi ng ibang mga scholars, kaya hindi pa naiahayag ang suwail na ito, ang Antikristo, ay dahil mayroong humahadlang. At ang humahadlang daw dyan ay ang church. So, pag inalis ang church, pag na-rapture na, saka papasok lang ang Antikristo. Pero sa isang banda, titignan din natin,
Okay, tingnan natin sa isang banda, ano ang magagawa ng church actually as far as kung si Satan ang kalaban. Kung walang kapangyarihan ng Diyos, bali wala ang mga tao. We have power because of the Lord Jesus Christ. So, binibigyan ko na kayo ng idea. Pero, mas common na ang umahad lang sa paglabas ng Antikristo ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Pero ibig sabihin ba, ang banal na Espiritu, ang katangian niya ay omnipresent. Kahit saan siya, nabuto ng kanyang presensya. At ang kanyang ministry. So, ang daming ng debate dyan. Pero, so bibigyan ko na kayo ng dalawang idea. It's either the church or the Holy Spirit. Ang umahada para hindi lumantad yung Antikristo. Pero, by the way, ang pinaka mas pwede natin masasabi na mas importante ay ang banal na Espiritu na sinasabi. It's either the church or the Holy Spirit. Huwag na natin magtanong na yan. Huwag natin masyadong nining ating pag-iisip. Hindi na natin yan. Ang mahalaga sa atin ay yung paano natin ma-develop yung ating character. Okay? It's either the church or the Holy Spirit, it doesn't matter. Ang mahalaga, may umahad lang sa Kanya. At hindi pa yan kalooban ng Panginoon Diyos. At ang kalooban ng Panginoon Diyos, ang sino man o anuman umahad lang upang hindi lumabas muna yung Antikristo, ay dahil mayroong layunin ang Panginoon Diyos. Kontrolado niya ang lahat ng bagay at may layunin siya. Kay church man yan, kay the Holy Spirit man yan, kasama tayo doon sa church at kasama tayo sa plano ng Panginoon Diyos. Amen po? Amen. Kasama tayo doon. Yun ang mahalaga ron. So, never underestimate the importance of the church in the world. Bakit? Sapagkat tayo yung sinabihan ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga nanampalataya, lahat ng mga nananalig kay Jesus, ay sinasabihan niya at itinuturing ng Biblia na mga ilaw at asin. Alala sa Matthew chapter 5. Tayo ay mga ilaw at asin. Tayo yung nabibigay, ginagamit ng Panginoon Diyos para magliwanag sa madilim na sanlibutan. Tayo mga Kristyano, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na nakakaalam ng salita ng Diyos, ang magbibigay ng liwanag. Okay? Ikaw yung magliwanag. Natin to 2 taon natin ibigay ng Lord sa atin ito team natin. But we are the lights of the world. Asin na tayo nagpapalasa, nagpe-preserve, hindi magpaptuloy-tuloy ng kabulukan. Ang saliputan ng asin para hindi mabulok. Nilalagay ng asin para hindi agad masira. Ikaw yun, tayo yun. So, do not underestimate. Kahit walang sinabi na ang ilaw at asin na mga Kristyano ay yung maraming alam sa Biblia. Yung mga nag-aral lamang. Hindi ganun. Wala po sa Bible yun. Ang sinasabi ng Biblia, ikaw na nanampalataya, kay anuman ang estado mo, kay anuman ang naabot mo, anuman ang kalalagayan mo, ikaw na nanalig kay Kristo ay ilaw at asin. In fact, sa aklat ng Santiago, kami mistaken, sabi yan, diba, the prayer of the righteous is powerful and effective. Ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at epektibo. Singular. The prayer of the righteous. Hindi niya sinabi the prayer of the righteous, of all the righteous. So, ibig sabihin, isang kapalabang na nananalangin na matuwid sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi ibig sabihin matuwid wala kang kasalanan. Matuwid ka dahil sa katuwiran ni Jesus na nasa sa iyo ay epektibo. At kapag lalo tayo nagsasama-sama, huwag mong babaliwalain ang Iglesia ng Diyos. Huwag ibababa.
Okay? Huwag papaliwalain ng salibutan ang bawat anak ng Diyos. Okay? Bakit? Dahil kapag kayo nagsumbong sa tatay niyo, lagot sila. Doon nga papasok, huwag yung kakantiin ng mga anak ng Diyos. Kaya nasabi ko sa inyo, last time, di ba, ilang beses babanggit, kung alam ng mga Kristiyano kung anong meron ka, matindi ka talaga, ibang klase ka. Ibang klase ka. If you will just know, kaya nga, Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Hindi kasi alam ng mga Kristiyano, hindi alam ng maraming Kristiyano kung anong meron ka eh. You are highly favored. Diba? You are greatly loved. Unawain mo, huwag ka lang, but again, the character, yung ugali mo naman ang puso, huwag kang magyayabang. Pero you have enormous power. Grabe talaga. At alam na alam yan ng kalaban. People who criticize the church do not realize that the presence of the people of God in this world gives unsaved people opportunity to be saved. Kaya pa tayo nandito ay para mabigyan ng pagkakataon pa ang mga hindi pa mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Magsisi sila katulad ng ginawa din natin. Kasi kung gugustuhin ng Lord, tumanggap ka na, totoo talaga sa puso mo, pwede ka na niyang kunin agad eh. Safety na eh. Bakit? Para hindi ka na magkasala, hindi ka na matukso. Kasi nga, prone tayo matukso, di ba? Kahit Kristiyano ka, nababagsak ka pa rin eh. Gumagawa ka na, hindi maganda, nakakapag-isip ka, nakakapagsalita ka. Tama ba? Nakakagawa tayo eh. At para ma-preserve tayo ng Lord, tumanggap ka na, okay ka na, nilinis ka na ng kanyang pananaligo, at ng kanyang mga salita, nilinis ka na, hindi, pwede ka na niyang kunin para safe ka na. Pero hindi. Sa kabila ng karumihan natin at nakakagawa ng mali, pwede kang gamitin ng Lord. Kasi ang mahalaga, hindi naman yung tao kundi yung sa Panginoon Diyos na naglinis sa atin. Panginoon Diyos na nasasabing, anak kita dahil tinanggap mo ang aking bugtong na. At ang nakikita ko sa iyo ay walang iba kundi ang aking anak. Hindi yung nagkasala ka, umalis ka, nag-rebelde ka, blah, 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 sabi mo, hindi na ako safe. Remember the prodigal son. Diba? Alibughang anak. Ang sabi ng alibughang anak, ang mga gawin na akong katulong. Anong ginawa ng tatay? Ginawa pa nga niya katulong. Pinalayas ba niya? Sinermonan ba? Meron ba nakalagay sa Bible na pinagtatatay siya kanya, pinagmumura niya, o sinermonan man lang, o ginawa niya katulong yung anak niya? Hindi, ibinalik doon sa posisyon niya. At ganun din ang ginagawa niya sa atin. At yun ang kaisipan at puso ng Panginoon Diyos sa iyo. Amen po? Hindi po nagkamali ka, ikaw gagawa ng sarili mong desisyon. Nagkasala ako walang kapatawaran ginawa ko. So, dito na lang ako, hindi na ako gagawa. Gumagawa ka sarili mong parusa, marunong ka pa sa rin. Hindi ka nga niya parurusahan. Bibigyan ka ng panibago. Di dadamitan ka. Di maghahanda ka pa. Niyakap ka pa nga, dinalik ka pa ng siksi. Hindi ka ginawang katulong. Inilagay ka sa posisyon mo bilang anak ka pa rin kahit anong gawin mo. First, the natural and the spiritual, kahit anak ninyo mag-rebelde ka, anong gawin na ng kasalanan, pag bumalik sa inyo, anak nyo pa rin. Kahit sinabi, tinatakoy kita, pero sa puso mo, sa loob mo, anak ko yun na eh. Sumasakit ang kalooban mo eh. Kasi anak mo pa rin yung salita mo na hindi tumutugma sa loob mo. Tama mo ba? Diyos pa kaya? So, sino magtuturo sa atin? Bakit tayo tinuturuan mo hindi? Ito yung katotohanan. Nothing but the truth.
And the truth is, kasama tayo sa pag-rapture. Amen po? Kasama ka. Kalapitin ka, tabi mo, kasama ka rin. Tama ka raw, ha? Tutuloy ko, papaiyon ka. Number 2, na tinalakay ni Apostle Pablo to tell us the truth is the revelation of Antichrist. Ito na pinahayag. Okay? So, bilisan na natin to. The revelation of Antichrist. Sa verse 3 to 5 hanggang verse 8. Yung 8 po, 8a. Kaya mayroon A yung first part ng verse 8. Sa verse 3 hanggang 5, ang sabi doon ay, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Eh, yun ang sabi Pablo. Huwag kayong magpapadaya kanino man, tao binabanggit, sa anumang paraan. Hindi darating, ito take note, hindi darating ang araw ng Panginoon Diyos, tinatawag na the day of the Lord, o araw ng Panginoon. Hindi na itong darating. Ibig sabihin yung second coming niya, hanggat hindi pa nagaganap ang huling pag-ihimaksik o yung pagre-rebelde. Ibig sabihin yung tribulation. Laban sa Diyos at ang paglitaw ng sawail. So, hindi pa darating sila hanggat mauna muna yung Antikristo. Mauna ang Antikristo. Binigyan siya ng chance. Alam natin yan, 7 years. Pero kahit na, alam nyo, kahit na gano'n, binigyan ng Lord ng ultimatum, binigyan na siya ng timetable, binigyan na siya ng pagkakataon, mamumuno sa buong mundo. Sa 7 years, kalahati lang doon yung kanyang reigning pamumuno. Kasi yung kalahati nun ay kasundo siya sa Israel. At sa kalamang niya, ito, sisirain. In 3.5 years, sa 7 years, sa kalahati doon, maayos pa siya. Pero tribulation na yun. Ando doon natin Kristo. Uupo siya. Subukan natin ha. Basahin pa rin natin. Verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. So, regardless kung ano man ang Diyos-Diyosa ng mga tao, sinasamba ng mga tao, kay totoo, kay hindi, lahat yun, lalabanan niya. Kasi ang gusto niya, which is yung gusto pa, noon ni Satanas, ay siya lang ang sasambahin. Tama? Yan ang gusto ni Antikristo. Yun din ang gusto ni Satanas talaga. Ang siya lamang ang sasambahin. So, sasamba siya, papasok siya doon sa templo. Itong templo binabanggit ay yung templo ng Jerusalem. Wala pa ngayon yung templo ng Jerusalem, hindi pa naitatayo. Hindi wala pa yung Kristo. Pag naitayo yun at gumagana na, hindi pukri pagkatayo, ay ito na agad. Tumatakbo na uli yung kanilang dating panambahan ng mga Hudyo kung saan marami mga hayop na alay, bla bla bla. So yung dati nilang panambahan, ibabalik nila yun. Hindi na glorious yun sa Panginoon Diyos. Sapagkat andun na nga, ipapakita niya, bibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa mga Israelita. Okay, mapilit kayo. Hindi ninyo tinanggap si Jesus na aking bugtong na anak na namuhay sa inyong kalagitnaan. Kaya, di ba, umiyak na si Jesus na sa kanila. So, hindi na natin sige, papayagan niya na magtayo uli at sumamba sa Diyos, pero wala na ron ang kalawalatian ng mga Diyos. Kaya na mapapasok iyon ng Antikristo. Ang Antikristo ay magagaling sa labas. Yung mabubuhay na Roman Empire. At para maging maayos yung relationship kasi kinikilala na buong mundo ang Israel. Papasok siya doon sa kanila. Anyway, so yun ang story na pag-aralan natin. Verse 5, hindi pa ninyo natatandaan, sinabi ko rito sa inyo na ako'y kasama pa ninyo.
Okay, so yun ang sinasabi. At verse 8, unang bahagi, ang sabi diyan, manalantad na ang suwail. Okay. So the name that Paul used, tingnan niyo meron ako binanggit dito. Ang pangalan na ginamit ni Apostle Pablo para ma-identify itong matinding word dictator na ito, sa English ay the man of sin. The man of sin, the son of perdition, saka the lawless one. Okay. Sa verse 3 na binanggit sa Tagalog ay hindi darating araw ng Panginoon hanggang di pa nagaganap ang muli paghihimang siglaban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinagda sa kapahamakan. Isa lamang binanggit yan. Paglitaw ng suwail sa Tagalog. Pero sa English, dalawang pangalan sa verse 3 binanggit. The man of sin, saka the son of perdition. Saka yung verse 8, the lawless one. Pero alam niyo ba, saan nagaling ang salitang o pangalan Antikristo? Ang binabanggit na man of sin, son of perdition, and lawless one ay walang iba kundi Antikristo. Ito yung katotohanan. I-research niya. Sa lahat ng sulat ni Apostol Pablo, wala siyang binanggit na salitang Antikristo. Ang pangalan Antikristo ay binanggit lamang ni Apostol Juan. John. Doon na nabanggit sa kanyang mga sulat at sa Revelation. Pero alam natin na isa lang yung tinutukoy nila at maging sa aklat na din niya. So hindi binanggit ang salitang Antichrist kung hindi yung son of perdition as far as kay Pablo. Sulat lamang ito ni Pablo at yung lawless one. Okay? So, itong dalawang ito, magpapahayag muna, be encouraged, ito yung totoo. Ipapahayag ang Antikristo, yung son of perdition and the son of sin. The man of sin, the man of sin. Tao na kasalanan, literal mo yan. Kasalanan tao. So, titignan niyo mabuti na ito yung pinapahayag ng Panginoon Diyos. Na since when Jesus returns, He will judge Antichrist by the breath of verse 8, by the breath of His mouth and the brightness of His coming. Ito yung binabanggit. Ito yung totoo, ito pinapanatin yung sequence na sinasabi, tinuturo ni Apostol Pablo. Pag dumating daw ang Panginoong Hesus, okay, lilipulin niya, gagapihin niya ang Antikristo sa pamamagitan ng dalawang bagay. Yung kanyang hininga at yung kanyang liwanag. Naalala ninyo pag yung pinag-aaralan natin sa aklat ng Revelation, yung wala nang gagawin ng mga anghel at mga lingkod ng Diyos, di ba? Kasama lang tayo sa procession. Pero si Jesus ang lilipon lahat sa kanyang mga kalaban. At itong Antikristo, ito yung binanggit natin pag-aralan, ang Antikristo at ang bulaang propeta ay buhay na iahagis, ilalagay sa naglalagab-lab na asupre o impyerno. Buhay sila. Nag-aatalin doon susunogin sa parurusahan. Okay? Pero sa same time, mangyari, itatago mo na, ikukulong ng 1,000 taon. So, ito yung mga pangyari. The breath of His mouth. Remember, alam niyo kung ano yung binabanggit, ang bakit hininga. Sabi ng mga, tabi ito, yung mga, ito yung mga iba, yung mga malukang utak. Hininga ng siguro hindi na-toothbrush. But the breath of His mouth, tanda natin, pag sinabi niyo hininga yung kapangyarihan niya, sa kanyang iwanag. Sapat ang kanyang salita, the Word of God. The Word of God. Sapat ang kanyang salita. Anyway, so, hindi ka na masyadong amin sa inyo sapagkat yun ay kakayanan ng Panginoon Diyos. Since Satan is a liar, tanda natin, walang katotohanan kay Satan.
Sinungaling siya and we must resist him through the truth of God's word. Wala tayong pwede paglaban sa diablo maliban sa katotohanan ng kanyang salita. Kaya nga ito tinuturo natin, pinag-aaralan natin ay patungkol sa katotohanan. Only the truth of God's word. Naalala ninyo yung anong tawag ito, yung pagtukso ni Satan kay Jesus sa ilang for 40 days, di ba? Ang ginamit na ng Panginoon Diyos ay ang kanyang salita. Nasusulat. Kaya mga kapatid, alam nyo mahalaga ang Biblia. Mahalaga ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Only the truth. At sa Ephesians chapter 6 verse 17, isa ito sa tinatawag natin the armor of God. Only yung Word of God, yung God's Word, or the Word of God, yun ang ating offensive. Lahat ng armor, lahat yan. Yung 5 armor ay puro offensive, puro protection. Sa ulo, sa dibdib, sa paa, sa kamay, okay? At pati sa baywang, lahat yun ay puro defensive. Pero ang pinaka-offensive na natin, pag-o-offense natin, panlaban natin, walang iba kundi ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay, watch sa Ephesians 6:17. Christ will judge the people who do not receive. Ito yung totoo. Ito rin po ang katotohanan. Kaya nga kailangan natin mag-evangelize. Kailangan natin mag-share. At ang isi-share ninyo yung tama. Huwag kayo mag-share ng ikatatakot ng mga tao. Huwag nang takutin. Takot na nga mga tao sa pandemic, tatakutin pa natin. Amen po? Huwag nang takutin. Ipakita ninyo, sabihin ninyo ang katotohanan. Mahal sila ng Panginoon Diyos. May buhay na wala hanggan. Pwede sila ng pagaligin, pwede sila ng pagpalain, ibibigay lahat ng kayamanan, ibibigay sa kanila lahat ng kagandahan na pwede ibigay ng Panginoon Diyos. Yun ang totoo. Pero ang masakit, ang nakakatakot na, ay kapag hindi sila tumanggap sa Panginoon Kristo. Sino hindi tatanggap, ibibigay na nga ng lahat, grasya na nga lang iaabutin. Hindi ka hintay ng Panginoon Diyos sa maging mabuti ka, maging mabait ka, kailangan mas kalahati ng Biblia kabisado mo. No! O kahit buong Biblia, dapat nabasa mo na siya ng buong Biblia na 10 beses. Sino sa atin nakabasa na ng Biblia na 10 beses? Kahit na 100 beses mo pa. Hindi yun ang requirements ng Panginoon Diyos. Sapagkat hindi yung pagpapasa mo ang hinahanap ng Panginoon Diyos, kundi pag may-meditate mo. Di ba yung nasabi ng Joshua 1:8? Meditate my word day and night. So, Christ will judge the people who do not receive the love of truth. Yung tatanggi, sa verse 10 talaga yan. And those who have pleasure in unrighteousness, mas gusto mo pa yung hindi mga matuwid. Yun ang parusahan niya. Yun yung huhusgahan ng Panginoon Diyos. Pero sa totoo lang, ayaw ng Panginoon Diyos, hindi siya natutuwa na ang tao ay mapahamak. Hindi siya natutuwa. Hanggat maaari ayaw niya eh. Basta sa sulat ni Pedro, that none should perish. Ayaw niya namin mapapahamak. Yun ang kalooban ng Diyos. Pero ang tao, nasa tao ang desisyon. Kung magpapatuloy ka sa katigasan ng iyong ulo, then ikaw na ang humusga sa sarili mo. Ikaw na ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Kasi biyaya, it is by grace that we have been saved. Grasya na nga lang eh. E di tinutuloy mo pa ang katigasan ng ulo mo. But, kahit na sino, person natural and spiritual, kapag ang bata matigas ang ulo, hindi nasunod sa pagsaway ng matatanda, makinig ang bata, kapag hindi nakikinig sa pagsaway, kawawa ka. Sinasabi ko sa iyo, makinig kayo sa nakatatanda, makinig kayo sa inyong mga magulang. Dahil hindi kayo ang kawawa, hindi sila. Tandaan yan. Makinig kayo. Kayo matigas ang ulo.
Kaya nga may mga magulang eh. Bakit hindi na lang nilikha ng Diyos sa mga tao as individual? At gano'n na lang, hindi na lang mga anak ng mga tao, mga nanay, di ba? Pwede naman, kung ubusin ng Lord. Lalabas ka na lang. Hindi na maghihirap ang mga magulang na maglulungar sa'yo, magpapay pa sa ospital, may papantay pa yung tatay, kailangan trabaho pa yung tatay para lang. Ang daming responsibilidad. Bakit hindi na lang ginawa ng Diyos na gano'n? Kasi para meron tayong mapaglalaan na, meron tayong mapagbibigyan, meron tayong matuturuan, may maggagabay. Ay maunawaan mo ang buhay mula ito'y bata. Kaya makinig. Number 4, ang katotohanan. Nothing but the truth. Verse 13 hanggang verse 17. Meron tayong tatlong responsibility at bawat responsibility maunawaan natin. Ibisa na po natin dito. The 3 responsibilities to God's truth. Meron tayong responsibilidad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang una, believe the truth. Verse 13 hanggang 14. Sa verse 13, nasabi po niya, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. You have to believe the truth. Hindi kulang. Okay, maganda yung tinatawag na andyan ang katotohanan at narinig mo. Andyan ang katotohanan at narinig mo. Marami tayo nariringgan na katotohanan. Pero ang problema, pinapaniwalaan mo ba yung katotohanan yun? Kasi iba yung narinig mo, iba yung pinapaniwalaan mo. I hope na unawaan po ninyo. Iba yung narinig mo lang, iba yung pinapaniwalaan mo. Okay. Ikaw ay tao. Tama? Yan ang katotohanan. Ikaw na tao ay minamahal ng Diyos. Yan ang katotohanan. Naniniwala ka ba? Yes. Beloved by God, you are dearly loved, deeply loved. Diba sabi ng Biblia sa Aklat ng Romans, nang tayo makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo makasalanan pa, siya'y namatay sa krus. Kaya ikaw ay isang Kristiyano at hindi lang isang tao, kundi isang anak ng Diyos. At hindi lang isang anak ng Diyos, ikaw ay minamahal ng Diyos. Kaya nga hindi ka ipapagkakasalan, hindi ka niya parurusan, hindi ka niya gagawin alipin eh. Ipapalik ka sa posisyon mo. Magpa-party pa. Nilustay mo na nga yung minana mo. Amoy baboy ka na nga. Nagrebelde ka na nga. Yung paghahanda ka pa. Yung mas magaganda pa, ipinatabang ang buhay na. Saan ka pa? Kaya sabi, anong kasalanan mo hindi kayang bayaran ng Panginoon? Bayad na eh. Hindi tayo mabait ka. Hindi ka pa humingi ng patawad, pinatawad ka na. Sabi niya sa Panginoon, Ama, patawarin niyo sa pagkadinalaan ng mga kailangan pinatawa. Meron pa ni isa na nakasula sa Bible. Meron pa ni isang tao ng ating disipulo niya na nagre-represent ng lahat ng tao. Meron pa isa doon na sabi, Panginoon, patawarin mo kami sa paggabi namin, alam kami ang aming ginagawa. Meron pang humingi ng patawad.
Pero ginawad ng Diyos ang kapatawaran. Ganun kabait ang Diyos. Yun ang ituro natin sa ibang tao. Huwag natin silang pahirapan. Huwag mo pahirapan ng mga tao na lumapit sa Panginoong Diyos. Sabi Biblia, mga bata, huwag naman yung pigilan kasi katulad. Hindi ka maging katulad ng bata. Yung pataling maniwala ang bata. Ganun lang masimple. Second, chosen by God, verse 13. Pinili ka, ang dami-dami nga, ilang kayo sa inyong lahi, sa inyong pamilya, ilang kayo, tao, ilang kayo sa lahi ninyo, sa apelyido mo, ilang kayo, yung mga ka-apelyido mo pa hindi mo kilala, ilang kayo, at ilang din kayo na Kristiyano at anak ng Diyos, ilang kayo. Pinili ka. Amen. Ang dami mababait na tao ang tutusin, di ba? Mas mabuti pa kaysa sa atin. Dahil nanampalataya. Sanctified by God. Pag sinabing sanctified, hindi ito basta pinabanal, ang Tagalog niya, pinapaging banal. Sabi na set apart. Itinabi ka, itinuri ka, isinave ka. Okay? Para sa kanyang sarili. You're being sanctified. Para sa kanya ka. Kaya walang pwede magmay-ari sa iyo maliban sa Diyos. Walang pwedeng gumalaw at magpara sa iyo kundi ang Panginoon Diyos lang. You're being sanctified by God. Called by God, verse 14. Tinawag ka rin ng Panginoon Diyos. Saan ka tinawag? Para sa iyong ministry. Saan ka, anong tatrabaho mo? Anong ministry mo? Anong gawain mo kay Lord? Anong gift mo? Anong kaloob mo? Doon ka. Doon mo mapupurihan ng Panginoon Diyos. Give glory to God. Give your best. Ang mahalaga sa Panginoon Diyos ay hindi yung ganda ng boses mo, o galing mo magtrabaho, o galing mo mag-preach, o galing mo magturo. Ang mahalaga sa Panginoon Diyos, yung puso mo na totoo sa Kanya. Amen. Ito ang mahalaga. Gawa. Kilos. Tinawag ka. Parang mo ba? Huwag ka matakot. Huwag ka magbahagi sa salita ng Diyos. Huwag ka matakot. Pero huwag kang magbibigay ng limitasyon. Magbigay ka lang ng tamang salita ng Diyos sa pagbabahagi ng kanyang salita. Huwag mong pilitin sapagkat nasa tao ang desisyon. Pero kailangan nilang may marinig na salita ng Diyos. Nasa kanilang desisyon. Mag-share ka na ng share, magbahagi ng bahagi, at ipakita mo ang pagbabagong galis. And number 4, yan, obtaining the glory of Jesus Christ. Paniwalaan mo, kasi alam mo, isa pa sa obtaining, yung ability, parang, tingnan natin sa 40D para mas diretsyo. Verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na pinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Upang makasama kayo sa kaluwalhatian. Kaya nga ang ganda eh. Hindi nangalag ng Revelation, kasama ka. Ang ganda. Kung mag-i-imagine tayo, ano ba itsura natin nun? Matalang hindi kami katulad ng Brother Alice ngayon eh. Baka nag-meaning. Wala na mga kulto, hindi na kanya. Glowing. Glowing tayo. Anong binatbat ng mission ni Lord sa iyo? Diba? Hindi mo na problemahin yung mga excess part. Pangalawang responsibility is to guard the truth. Okay? Ano yung una? Believe the truth. Paniwalaan mo. Ngayon, bantayan mo yung katotohanan. Paano ba bantayan? Kasi si Satan, it opposes the truth by substituting his lies. Puro kasinungalingan kasi. Alam mo, ang kasinungalingan ay hindi lamang sa labas naririnig. Yung iba niya nasa simbahan.
Marami dyan mga, tandaan niyo anong unang as ginudge sa Aklat ng Revelation sa chapter 19, anong ginudge ng Lord kay Antikristo? Yung sa tatlo. Di ba yung religious system niya? Tatlo yun eh. Religious system, economic, saka political. Una niyang hinusgahan ang religious system kasi iyon ang nagpaloko at nagpasama sa mga tao. Pinaniwalaan nila ang mali at kasinungalingan. Kaya, sinasubstitute. Pagpapalay ka ng Lord kapag ganito gagawin mo. Pagpapalay ka ng Lord pag ganito gagawin mo. No. Minsan wala ka pang ginagawa, pinagpapala ka na eh. Amen. Minsan, hindi na matindi yung pananalig mo, pero pinagpapala ka pa rin eh. Wala in faith mo, hindi mo mapangahawakan, pero pinagaling ka. Diba? Kasi mali ka. Having, sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, ito yung mga manloloko na ginagawa ni Satan. Having a form of godliness, but denying his power, and from such people turn away. Meron mga tao na kala mo napakabanal. Banal. Pero wala namang power ng kanilang mga turo at buhay. Puro kumpag. Ang gagaling mong salita. So, tingnan mo yung buhay nila. At pakikitungo nila sa kapwa. Sa bunga nila makikilala. Hindi yan sa pagalingan. Dahil pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon Diyos, yung kasama niya, yung sa second coming niya, mga anghel kasama yung church. Wala naman sinabi yung mga pastor dito sa likuran ko. At lahat ng mga members lang, doon kayo sa likuran, doon kayo sa dulo. Walang position. Sama-sama eh. Amin po, pare-parehas na tayo. So, be encouraged. Okay? Magpalakas naman ito sa inyo. And let us see the practice that natural, 16 and 17, pagmuli. I-apply ninyo sa buhay ninyo. I-practice ang katotohanan. Dalawang aspeto na binanggit dito, natatawang ako ng una, na mali ang pagkabasa ko, kala ko parehas ng word. Oo nga eh. Two aspects of practice yan, our word and our work. Akala ko word and work, yung pala di pala yung isa. Our saying and our doing. Ang binigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabubuting gawa at salita. Sa Tagalog. Pero pag binasa mo sa English kasi, isang letter lang pinagkaiba nila. Ibig sabihin, yung iyong pamumuhay at ang iyong mga salita dapat nag-uugnay parehas. So, pinapractice mo yan, kung ano ang iyong itinuturo, yun din ang iyong pinamumuhay. At kung ano ang iyong pamumuhay, yun ang din dapat ang iyong itinuturo. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Hindi puro daldal, wala ka naman sa gawa. Isa mas maganda pa gumawa man na ako ka na dumaldal. Naalala niyo si Lazaro, na kapatid ni Marta at ni Maria. Pinuhay ni Jesus, si Lazaro. Okay? Meron ba tayo mapabasa sa Bible na nag-preach siya o nagturo? Lazaro. Nagturo ba siya? Hindi. Wala akong makikita ng ano niya. Wala akong nabasa na nagsalita siya. Wala siyang ano. Anyway, pag may dialogue sa pag nanonood ka, pag sa pelikula, pag may dialogue, mas mataas ang bayad doon. Pero walang dialogue si Lazaro. Pero sapat ang buhay niya para yung mga tao maniwala kay Jesus. Tama? Walang salita doon. Pero nanalig sila kay Jesus. Mababasa niyo. Tahimik si Lazaro. Yung buhay natin ang mahalaga. So be encouraged. Now, paano magiging posible ito? Tanging Diyos lang ang makagagawa ito pagsi sa Kanya kagandahan ko. Only God can do it by His grace. So, you have to allow the truth, Jesus Christ, in your life.
sa buhay natin. Lazarus, grabe ko rito, did not have to give lectures on the resurrection. Hindi siya naturo yung pagkabuhay ng muli. People had only to look at him and they believed. John chapter 12, 9 to 11. Para sa inyong reference ko, John 12, 9 to 11. Kami po, so nothing but the truth, only by the truth, and the truth is the Lord Jesus Christ. To Him be the glory and honor and praise. Kahit po lahat ay namin ko. Maraming salamat po Diyos sa aming banal na kila, makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ang nag-iisa dapat na luwalhatiin, pasalamatan at salamat. Maraming salamat po. Patuloy kang itaas at maitaas sa buhay natin. Panay mo pong aking mga kapatid na ikaw po siyang mapatuloy. Thank you. We just allow God to, your word to sink in our hearts and our minds, most especially, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Maraming salamat. Palay po tayo, Panginoon Diyos, in Jesus' name. Amen.